makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya, kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay mag-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawala ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba nila nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakapalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparehab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling
nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito, paggamit niya ng droga, kinangkam na nila ang kaban ng bayan, habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapo na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Karapalan na ang pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinanas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, nung 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. 9 na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik! Dahil nalaman ko pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador
Sangguniang Bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, garampalan, trakiman, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalot ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget, kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, aling ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama nyo sa sumubok na sanghain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya nung umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay, huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin.
ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto, kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong magkakapatid. Maraming salamat po, Senator Amy Marcos. Hello mga kababayan! Malinaw na malinaw! Hindi karapat-dapat ang ating Pangulo, mga kababayan! Tayo ay nanindang, tayo ay pinagpasilan ng tao ating binoto, General. Kaya ngayon, mga kababayan, lalo-lalo, pinatawagan ko si General Romeo Pradet, General Staff ng Armed Forces of the Philippines, mag-withdraw ka ng support sa inyong Commander-in-Chief, hindi sa karapat-dapat sa taong bayan. Hindi lang sa dapat mag-resign. The people, tayo mga taong bayan, tayo, you are fired, Mr. President, Mr. Marcos, you are fired. You cannot resign. Muli, sa ating mga kapulisan, sa ating mga sundaluhan, ang ating Chief of Staff, ang inyong Commander-in-Chief, ay hindi lamang magtatakaw. Ito ay isang babag, ito ay isang tragdamit. Kaya dapat siya ay ating tanggalin, palisin, at ikulong, mga kababayan. Mga kasama, dito na po, atas po tayo. Hindi pa ho tapos ang pangyayari ngayon. Una ho sa lahat, pasalamatan natin si Senator Amy Marcos sa kanyang mga silapit na pananalita.
At yung binanggit ni General Pokis, ang ating pong mga opisyales sa Armed Forces of the Philippines, ang ating pong mga opisyales sa kapulisan, ang ating pong simbahan katoliko, ang ating mga kababayan, wala na po tayong kulay. Dilaw, pink, pula, berde, magkakaisa po tayo. Laban to ng sambayanang Pilipino. Attorney Harold Despicio. Ang Ilocano dito ay ganito kayo mangeg! Meron pa mga Ilocano dito! Meron pa mga Ilocano dito! Ako si Atty. Harold Despicio! Totoong Ilocano! Kita nyo naman sa aking balat! At yung mga Ilocano dyan, nakikita ko kayo kahit madilim! Kumiti nga kayo! Yun! Ang sabi nila, meron daw solid north! Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, ang solid north, narito na sa EDSA! Ako ay biyumari pa! Papunta dito sa Maynila! At kung gusto kong sabihin sa inyo, ang kaganda at ang gwapo nyo pala! Yan! Ang Nakana gusto mo! nyo pala! Pero iisa lang ang ating damdamin! Naskam tayong lahat! Naskam ba tayo? BDMs! Nung una ikaw ay nangangampanya. Lag na lag ka namin! Dahil sa wakas, ibabalik mo ang dignidad ng mga Ilocano. Ilang dekada, kami ay nahihiya. Dahil kapag sabihing Ilocano, sino ang maririnig mo na politiko na malakas na galing Norte? Marcos! At ilang mahabang panahon, kahihiyan ang aming dinadala. Kaya nung ikaw ay bumalik, binigyan mo kami ng pag-asa. Noon yun, nagpulag-pulagan kami kung ano man ang naging pagkukulang ng iyong pamilya. Hindi namin pinansin dahil inisip namin, siguro hindi niya nagagawin ito. Mabuhay ang Pilipino! Siguro hindi niya naman gagawin yung ginawa ng tatay niya. Eh, medyo magaling magsalita nung una, hindi ba? Thank you, Lord! Napaka-articulate. Kaya lahat ng mga Ilocano sumama sa kanya. Pero hindi natin nakilain. Sabi nga ni Amy kanina, nag-drugs ulit pala! Grabe! Nako, idol! Kaya pala, pagkatapos mong manalo, hindi ka na namin marinig. Yung lakas ng iyong hila, ng lakas ng iyong politika, biglang nawala nung ikaw ay umupo na. Sino ang aming nakikita mukha? Si Tambaluslos! Hindi yan ang sinuportahan namin! Lahat ng ginawa kanila, lahat ng ginawa nila, puro pagkanakaw! Ay! Anong nararamdaman namin? Galit! E di nakakahiya! Correct! Ang balusi mo! Ano pa ang ginawa mo sa kapwa mo Ilocano? Ako Ilocano ako. Lahat ng nakikita kong pagkakamali ng iyong gobyerno, linalabas ko sa social media. Ano ang ginawa mo? Kinasuhan mo ako at pinakulong mo ako! Okin ng manong! Open lang! Apay na lang ang kanyang tijay! Ba't ka ganon? Walang iya kayong lahat. Kaya ngayon lumalabas. Pinapanikot nila na hindi kasalanan ni Marcos, ni Bongbong Marcos. Pero bossing, sa sobrang high mo, Diyan na si Green. hindi mo na nababantayan
hindi ka gumagawa ng trabaho mo, dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? Hindi na! Hindi na! Sa lahat ng mga Pilipinong may dignidad, No! lahat ng mga pinakamatatapang ay narito na. Kahit na sinong Pilipino na nakikita na binababoy na sila ng kanilang liderato, ng kanilang presidente, hindi na sila nilerespeto. Kahit pareho pa kayo ng salita, kahit pareho pa kayo ng maitim. Pero, kung ikaw ay garapalang kunap, ayaw ka na namin! Duterte! Duterte! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Mga kababayan, tapos na ba ang paghihirap natin? Ano ang panawagan ni Ivy Marcos? Abawi na! Uwi na raw sila. Uwi na! Ibig sabihin ni Ivy, umalis ka na dyan. Tandaan nyo, sinabi ko sa inyo, ang national problem ng bansang ito ay si Lisa Marcos. O, di ba? Sinabi ni Amy, pakasalan mo na yan. Akala niya magbago. Yung pala, silang dalawa, tandem sa cocaine. O, ngayon, itong 100 billion na in-insert nila sa budget, Attorney tinatanong nila, bakit kailangan mag-insert kung pwede mo namang ipasok sa National Expenditure Program? Simple lang ang sagot. Kapag nasa NEP, si Congressman ang tatanggap ng suhol, hindi si Marcos. Kaya kailangan ni Marcos mag-insert ng 100 billion para ang tungpats sa kanya lahat. O, hindi lang droga, kundi ang pagnakaw ng pera ng sambayanang Pilipino. I lay that blame directly on Marcos Jr. Tandaan nyo, ang Fort Bonifacio hindi binabaha kahit anong bagyo. Pero bakit yung komunidad natin ulan ng baha na at hindi nasusunod ang problema dahil ninanakaw nila? And nobody exemplifies it more than this president. Ito, basta Marcos magnanakaw. Alam na natin yan. Ngayon, ito, General Browner. Artates. Yung Chief PNP. Oh, kayo. Nartates, General Nartates. Alam nyo na drug addict yung Pangulo. Susunod pa ba kayo sa kanya? Hindi! Kami, hindi kami susunod. Hindi! Lalaban kami. Dahil we are identified people. Kahit pa naghihirap kami, nalulunod kami sa banga, alam namin lumaban at ayaw namin ang bangag ng Pangulo. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! On Marcos resign! On behalf ng United People's Initiative, sa pamumuno ni General Romeo Puquis at hundreds ng military, uniform personnel, maraming salamat. Ang panalo ng bayan ay dahil sa inyong lahat. Kayong nandito at yung mga kababayan natin nasa Luneta, maraming salamat po sa inyong lahat. Huling panawagan natin, General Romeo Browner, sir. Nung humarap kami sa inyo, sinabi namin lahat ng problema ng bansa sa harap ng mga senior generals from J1 to J10. Ngayon yung napatunayan na ang sinasabi ng mga retired ay tama. Ngayon, General Browner, sir, inuutosan ka ng taong bayan
General Narcates, inuutosan ka ng taong bayan. Itama ninyo ang mali. Huliin ninyo ang nagkasala. Pababain ang lahat ng nagdakaw. President Marcos, you are fired. Aristuhin si Marcos. President Marcos, you are fired. Romualdez, you are fired. Huling panawagan, magtawag pa kayo ng inyong mga kaibigan. Celebration natin ngayon hanggang bukas. Magsisindi tayo ng kandila. Magpapasalamat tayo at magdadasal tayo. Pasalamat sa ating dakilang lumikha. Miss Astra, please. Habang tayo po ay nagsisindi ng kandila, tandaan po natin na ito ay simbolo ng ating panalangin, ng ating pakikiisa. Pagkakaisa natin ito, ako po luluhod ngayon. Ako po ay luluhod sa ating dakilang Panginoon una sa lahat. Pero pangalawa, lumuluhod din po ako sa mga mayayaman, sa mga edukado, sa mga businessman, sa mga bulag pa rin hanggang ngayon. Nakita niyo naman po, nag-withdraw na ng support pati sariling kapatid. Ngayon, tayo ba ay hindi pa rin sisigaw ng Marcos resign? Marcos resign! Marcos resign! Hindi po nila sabihin, hindi nila pwedeng sabihin na ito ay inciting to sedition. Napakatagal ko pong inaral yan. Walang sedition dito. Tayo po ay nakikiusap hanggang tayo ay mapayapa pa. Marcos, please, resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Hello. Yung mga walang kandila, paki-on ang inyong mga cellphone flashlight. Meron na. Tinatawagan namin yung imam na mag-pray. Unahin po natin ang ating mga kapatiran na mga Muslim para sa isang dalangin. Yung mga cellphone po natin, ilaw ng cellphone, pakibukas at iangat. Bismillahirrahmanirrahim. Para po sa prayer ng mga Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya rabbal alamin. O Diyos namin, kayo po ay mahabagin. Diyos naming maawain. Diyos naming lumikha sa amin. At Diyos naming nagkaloob sa amin sa isang sambayanan na minamahal namin, ang bansang Pilipinas. O Diyos namin, nagpapasalamat kami at pinagkaloob ninyo sa amin ang araw na ito at ang gabi na ito at lumabas ang katotohanan sa aming suliranin sa aming bansa. O Diyos namin, gabayan niyo po kami at sana po magtuloy-tuloy na ito. At huwag niyo po kaming pabayaan, magsama-sama po kami, Muslim man o Christian o sino pa man sa bansa namin sapagkat ito po ay nag-iisang bansa na pinagkaloob niyo para sa amin. Amin ya Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tayo po ay muling manalangin. Iko natin ang ating mga ulot, pingit ang ating mga mata. Ama, kami ay nagpapasalamat na narinig mo ang aming mga daing, ang mga iyak ng aming puso, lalo ng aming mga kababayan na nasalanta ng lindol at bagyo. Tunay ka kang Diyos na hindi bulag at bingi. Iyong nakikita ang mga tunay na nangyayari. Kami sa gabing ito ay nagpapasalamat na inilantad mong lalo ang katotohanan.
sa mga nakaraang mga araw at sa gabing ito, Lord, ay pinakita mo sa amin, ito nga ang katotohanan na ang mga namumuno sa aming bayan ay hindi maaaring pagkatiwalaan na mamulo sa kinabukasan ng aming mga anak at apo. Dahil nasa kanila ang pundasyon at kinabukasan ng aming bayan. Ama, nagpapasalamat kami na sa kabila ng mga kalamidad ay nandyan pa rin ang iyong awat biyaya. At sa darating na mga araw ay makikita namin ang panibagong araw at sigla ng aming bayan kung ang mga namumunong ito ay mawala na sa kanilang mga posisyon at muli kami magsimula bilang isang bayan na nagkakaisa. At Ama, ipinagkakatiwala na namin ngayon, bukas ay wala na ang mga nasa Malacanang. At ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sinasabi sa salita sa Isaiah 1:23, your rulers are rebels, partners with thieves. They all love bribe and chase after gifts. They do not defend the cause of the fatherless. The widow's case does not come before them. At dahil dito, sinasabi ng Panginoon ay wawakasan niya ang ganitong uri ng leadership. Let us all raise our hands to heaven. Let us pray and surrender the Philippines to our God. Father, we worship you for your goodness, O Lord. We thank you because you love the Philippines and you love the Filipino people. Our hearts are now being surrendered to you because we know that this victory is for our country and the victory belongs to you, Lord. You, Father, are able to judge both the body and the soul. At wala pong makakaligtas sa iyong katotohanan. Maraming salamat sa paghipo mo sa mga taong nagsalita upang mapahayag ang katotohanan. Ikaw po ang kumilos nito. Kung kaya't ngayon ay ikaw ay aming pinapasalamatan. You are good, O God! And the Philippines belongs to you! Maraming salamat because this transition is truly your work. Wala po kahit isang dugo ang tumalak. Wala pong kaguluhan na nangyari. Wala pong nasaktan dahil ikaw ang kumilos at gumawa ng paraan. Maraming salamat sa katotohanan na ibinigay mo. Hayaan mo na maihayag ito sa buong mundo na ikaw ang Diyos ng Pilipinas at ikaw ang kumilos para sa tuo-toong pagbabago. Maraming salamat dahil hinipo mo ang mga taong dapat magsalita ng katotohanan. Maraming salamat dahil binigyan mo kami ng lakas ng katawan, lakas ng pag-iisip, at higit sa lahat, binigyan mo ang bawat isa ng nandito para sa pagkakaisa, O Diyos. We are thanking you, Lord, for making your glory known. Walang tao, walang organisasyon na higit na Baka tumakbo na si Marcos. lumaganap dito, O Diyos, kundi ang bawat Pilipino na nagkaisa at nag-surrender para sa iyong pagkilos. Maraming salamat, O Diyos, dahil ngayon, ikaw din ay hihipo sa lahat ng aming kasundaluhan at sa lahat ng aming kapulisan, O Diyos. Ang kanilang puso, O Diyos, ay tatalima sa direksyon na iyong pinapasundan sa kanila. Maraming salamat sa gabing ito because victory has been given to the Philippines and the
right now, we take this time, O Lord, to pray for our dear President Rodi Duterte, Lord. Yes, bringing home na. Malaki ang sakripisyo na kanyang ibinigay upang makamit namin ang araw na ito. Sa kanyang kalungkutan, alam namin na ikaw ay humihipo sa kanyang puso. Inalagaan mo siya na hanggang ngayon, siya ay may kalakasan ng kanyang puso at ng kanyang espiritu dahil iningatan mo siya dahil nagpakita siya ng kaibang pamumuno sa bansang Pilipinas. We are declaring right now, Lord, freedom for Tatay Digong. Let the world hear our cry. Let Tatay Digong be free. In the name of Jesus, we ask this. We thank you, Father God, because you are mighty and you are victorious over the Philippines. Masarap mahalin ang Pilipinas. Masarap mahalin ang Pilipinas. Masarap mahalin ang Pilipinas. Muli, uulitin natin, mananawagan si General Romy Bukis sa ating mga military at sa ating kapulisan. General Romy Bukis. Mga kababayan, tayo po ay mananawagan sa ating pinakahepe ng ating sandatahan lakas ng Pilipinas, si General Romeo Bronner. General Bronner, napakaliwanag ang nangyayari ng iyong Commander-in-Chief ay hindi lang magnanakaw, kundi siya ay drug addict. Bangag! Kaya kami, Of our suffering. Ayan. Ayan na. kaya ako, Napatunayan na General natin Bronner, lahat. Exciting. ang taong bayan ay inutusan ka para mapito ang support sa iyong bangag at magnanakaw na Commander-in-Chief. Ngayon, nabangag si Marcos ang kawatan. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo Antayin natin ang Pilipinas kong mahal. Sabay-sabay. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay mo sa iyong bibigyan. Ngunit ko'y karampanan na lagi kang paglingkuran. Ang loya mo'y mahal, kaya Pilipinas kong hirap. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ayan na, Dayang, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Totoo lahat. Ayan na, yan sa mga kapitinakas dyan. Ayan na, tagumpay na tayo. Ay, mga kapitbahay ko, kung sinisiwala, yung mga hindi dyan. Ano na ngayon? Mabuhay ang Pilipinas! Huwag po nating kalimutan, mawala lang siya sa pwesto, kalahati pa lamang ng laban ang ating natatapos. Huwag tayong tumigil hanggat hindi nakukulong ang mga may kasalanan. Para sa mga batang hindi na natin mayayakap, sa mga kapatid natin hindi na natin makakausap, sa ating amang hindi na uuwi dahil sa baha, sa salot na baha dahil sa kasakiman ng mga magnanakaw sa ating
ating gobyerno. Huwag po ninyong kalimutan, matatapos lamang ang laban pag sila ay nasa kulungan na. Muli, General Bronner, pakinggan mo ang sigaw ng taumbayan. Ang taumbayan ay inutusan ka para mag-withdraw ng support sa iyong pangak at magtatakaw na Commander-in-Chief. Grabe lakas ng ulan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang taong bayan! Hello! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ulan! Hindi ba lang ang ulan? Ang mahalaga dito! Ang laban natin! Walang uwihan! Walang uwihan! Laban tayo hanggang kamatayan! Mamumunuhan ko kayo! Ako ay sinilmitran! Nananahimik lang ako! Pero tutuhanin natin! Huwag tayo atras! Huwag tayo atras! Kaya ba? Kaya! Kaya! Inakas ang sigaw! Inakas! Laban tayo! Laban kay Paulan! Nandiyan ang blessing ng Panginoon! Laban tayo! Hindi tayo suko! Hanggang hindi natin nalaman na bumaba na ang ating Pangulo! Tayo ay laban! Resign! 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 Resign hanggang kamatayan tayo! Mamumuno ako kayo hanggang kamatayan! Hindi tayo susuko! Salamat!